Hi Libra, welcome. So ngayon itatanong natin anong klaseng soulmate yung naka-destiny sa'yo base sa zodiac sign mo. Give me the message for Libra. Anong klaseng soulmate ang naka-destiny sa'yo base sa zodiac sign mo? Give me the message for Libra. Anong klaseng soulmate ang naka-destiny sa'yo base sa zodiac sign mo? So, the star, wow. Okay, start na tayo. So, dito Libra, nakikitaan ko dito yung overall energy mo. Yung bang tipo dito sa the star and the devil, nangingibabaw siya rito. Pareho siyang naka-upright dito. So, ibig sabihin, meron ditong destined soulmate na hindi basta-basta, okay? Kumbaga, mayroon kayong magnetism, may healing, pero sabay na merong shadow side. Ito yung klase ng tao na darating sa buhay mo para ituro sa iyo yung self-worth, faith at control sa sarili. Okay? So, hindi siya madaling soulmate kasi nakikitaan ko dito yung transformative soulmate yung parating. Kasi isang relasyon na parehong magpapalakas at magtuturo ng disiplina sa inyong dalawa. Okay? So, dahil lumabas ang the star dito, nakikitaan ko dito, ito yung card na nagsasabi ng soulmate na yung kumaga soulmate mo na mayroong inspirasyon. So, maaaring Gemini, Libra, or pwedeng Aquarius, okay? Pero higit sa lahat, ito yung taong papasok sa buhay mo kapag handa ka ng maghilom. Iba sa inyo, meron ka mga pinagdaanan sa nakaraan, So, siya yung magbabalik ng pag-asa mo rito sa pag-ibig, okay? So, hindi lang romantic to, kundi meron ditong spiritual guide na nagpa-process, okay? So, nakikitaan ko dito, mamimit mo ito sa panahon naghihilom ka kung meron kang mga pinagdaanan sa nakaraan mo. So, nakikitaan ko rin dito, dahil lumabas itong The Hermit and the Ninth Officer dito, naka-upright siya pareho. So, nakikitaan ko dito, maaring pareho kayong dumaan sa matinding loneliness bago kayo magtagpo or magkita, So, nakikitaan ko dito, yung iba sa inyo, meron ditong Virgo energy na ma-attract sa'yo or pwedeng meron kang ganitong kadiling, So, nakikitaan ko dito, ito yung soulmate mo na maalahanin, tahimik, or deep thinker. Kung hindi mo pa ito nakikilala, ito yung makikilala mo dito. May pagka-Virgo energy siya rito, So, nakikitaan ko dito, minsan, nagtatago siya ng emosyon dito, Habang ikaw naman dito sa Nine of Swords, natatakot kang magtiwala ulit. May takot ka sa rejection or pwedeng abandonment, okay? So, yung pinaka naging lesson sa'yo dito, yung bang tipo na kailangan mong bitawan ang overthinking dito. At yung takot, na maulit yung mga sakit, kailangan mong bitawan yun. Kasi ito mismo yung block sa soul connection ninyo. Okay? So, dito lumabas tong Queen of Wands reverse dito, And the Knight of Pentacles dito. Naka-reverse siya dito. Okay? So, nakikitaan ko dito, ito yung dynamic ng fire nyo. Okay? Fire and air energy. Kumbaga, andun yung passionate. Pero minsan impulsive, Pwedeng meron ka ma-attract dito na may pagka-Aries, Leo, and Sagittarius fire sign, okay? So, maaaring ikaw ay may malakas na personalidad dito sa Queen of Wands, Kaya lang, nagiging defensive kapag may love, okay? So, yung soulmate mo dito sa Knight of Cups, Knight of Swords dito, Nakikitaan ko dito na adventurous, spontaneous, pero minsan unstable, okay? Kumbaga, inconsistent siya dito. Kaya minsan parang push and pull yung mangyayari sa connection. Gusto pero natatakot, ganun. So, nakikitaan ko dito, kayo, kailangan yung matutong balansehin yung passion at patient, okay? Hindi lang sa physical attraction,
kundi emotional maturity at ang test dito, ano, yung susubukin sa inyo. Emotional maturity, kumbaga, okay? So, dito, no, nakikitaan ko rin dito dahil lumabas tong the devil, ano? And the Five of Pentacles dito. So, nakikitaan ko dito, merong karmic thread na nangyari sa destiny mo. Pwedeng meron kang soulmate connection na sobrang magnetic, ano? Pero parang hindi mo kayang bitawan kahit gusto mo. So, dito, pero yung dahilan, ano, merong unfinished karmic lesson. Pwedeng ex, yung iba sa inyo, kung meron kang past person na Virgo, Capricorn, and Taurus, ano, meron nung nakikitang cycle ng codependency, insecurity, or feathering fear of loss na kailangan paghilumin, ano. Dahil lumabas itong Five of Pentacles upright, so ito yung nagsasabi na pareho kayong nasaktan sa nakaraan, okay? So, dito, ito yung naging dahilan kung bakit naging attachment. Pumasok yung attachment dito, no? Ngunit, pag napagtubumpayan nyo ito, magiging soul liberating yung relasyon dito, okay? So, dito, no, nakikitaan ko rin dito yung King of Cups. And the Ace of Swords dito, naka-reverse, ano? So, nakikitaan ko dito yung soulmate mo. Marunong magmahal ng tahimik dito sa King of Cups. Hindi siya showy pero very loyal at emotional grounded. So nakikita ko dito, meron kang soulmate na parating na Pisces. Kumbaga, no, very grounded tong tao na to. May posibilidad na meron ding Cancer or Scorpio and Pisces. Malakas yung water sign dito. So nakikita ko dito, ito yung taong magpapakita sa'yo ng tunay na pag-ibig at hindi laging masaya, pero may matatag, ganun. So, nakikitaan ko dito, maaring makilala mo siya sa panahon ng emotionally maturity mo. Kapag natuto ka ng i-balance yung puso at isip mo rito. Okay? So, dito, no, nakikitaan ko yung the moon dito. And the Ace of Swords reverse, okay? Excuse me. So, nakikitaan ko dito, ito yung connection ng merong telepathic at intuitive, ano? May mga panahon mararamdaman mo siya kahit ba hindi kayo nag-uusap. Pero may confusion or misunderstanding dahil hindi malinaw yung komunikasyon. So dito sa the moon, nagpapahiwatig din ito ng past life link, ano? So maaaring kilala mo na siya dito or pwedeng sa nakaraan mo or parang may familiar stranger, okay? So yung lesson lang, ano, kailangan mo magtiwala sa intuition mo. Pero iwasan mo yung illusion, ano. Hindi lahat ng nararamdaman agad ay totoo, ha. So, kailangan mong kilalanin kung saan nanggagaling yung emosyon mo. Okay? So, lumabas dito yung Page of Pentacles reverse, ano. And the Knight of Swords dito. Okay? So, nakikitaan ko dito, no, yung bang tipo na ipinapakita nito ng isa sa inyo ay hindi pa fully ready sa commitment, okay? May possibility ng immaturity or pwedeng pagkabigla, para bang gusto pero takot magseryoso. Alam mo yun? So, ngunit once na matured na, no, yung destiny ninyo ay magtatagpo ulit sa mas tamang panahon. Sa mas tamang panahon. Nakikitaan ko dito sa Seven of Pentacles, no, may past lover or ex, okay? So, dito, no, nakikitaan ko dito yung pinaka-mensahe sa'yo dito kasi lumabas yung devil and the star, okay? So, yung buong spread ay umiikot sa transformation ng love sa pagitan ng light and shadow, okay? Kumbaga, no? Light and dark. So, nakikitaan ko dito, ito yung klase ng soulmate na para sa'yo. Merong healing soulmate na may karmic undertone, okay? Yung bang isang taong darating para tulungan kang alamin yung halaga mo, alisin yung guilt at fear sa puso mo, at muling paniwalaan yung love kahit ba nasaktan ka dati, okay? So, nakikitaan ko dito, no, yung destiny outcome na naghihintay sa'yo, no, pag natutunan mong mahalin yung sarili mo, kahit walang assurance mula sa iba, doon magbubukas yung daan para sa soulmate mo, okay? Isang emotional healer with deep loyalty na darating hindi para sirain ka, kundi para tulungan kang maging buo. Okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.